Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 25 April 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 7. Pakasabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Unang babala kay Ahaz. Isaiah chapter 7 verse 1. Nang ang hari ng Juda ay si Ahaz, anak ni Jotham, na anak ni Uzzias. Ang Jerusalem ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ng hari ng Israel na si Pekah. Okay, pinagtulungan guys. Anak ni Remalias, ngunit hindi sila nagtagumpay. Verse 2, nang mabalitaan ng sambahayan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim, ang hari at ang buong bayan ay nanginig sa takot na parang mga puno sa kahoyan na hinahampas ng hangin. Verse 3, sinabi ni Yahweh kay Isaias, isama mo ang iyong anak na si Sir Yasub, at salubungin ninyo si Ahaz, matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas sa daang patungo sa takong bilaran ng tila. Verse 4, ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag matakot at mabagabag, huwag kang maisisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin at ng Syria at ni Pekah na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok ngunit walang apoy. Verse 5, nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias at kanilang sinabi. Verse 6, lusobin natin ang Juda at sakupin ang Jerusalem. Gagawin nating hari doon ang anak ni Tabiel. Verse 7, ngunit sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi ito mangyayari. Verse 8, sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay may mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon at hindi na ito ibibilang na isang bayan. Hala? Tingnan mo guys, ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon at hindi na ito ibibilang sa isang bayan. Verse 9, malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod nito at ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Pekah. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Di mo talaga maintindihan, no? Alin ba ang ang talagang pinili ng Diyos? Israel o Juda? Kasi ang Israel, mabawasak daw. May gera kaya dyan. Okay. Ulitin ko lang guys. Ang Israel naman ay ulitin ko yung verse 8. Sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa Damasco na punong lungsod niya at ang Damasco ay mas mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon, 65 years. At hindi na ito ibibilang na isang bayan. Verse 9, malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod nito at ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Pekah. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Ang palatanda ay kasi naman tayo guys, nagbabasa lang tayo ng Bible, hindi natin alam kung sino ba talaga ang Juda at ang Israel, kasi Juda ang inaano dito So sa generation natin ngayon, saan ba ang Juda? Saan ba banda? Hindi kasi tayo nakakarating doon kaya hindi natin alam. So hanggang basa lang tayo guys. Imagine niyo na lang kung anong lugar yan. Basta lang tayo, familiar lang tayo sa ating bansang Pilipinas. Ang palatandaan ng Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 10, muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Verse 11, humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Verse 12, ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Yahweh. Verse 13, as sinabi ni Isaiah, makinig kayo sambahayan ni David, hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok? Verse 14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan.
maglilihi ng isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. O guys, tandaan nyo to. Yung Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So, sino ba ang tinatawag na Emmanuel ngayon, guys? Verse 15, gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Verse 16, sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Verse 17, ikaw at ang iyong bayan, pati na ang sambahayan ng iyong ama ay ipapasakop tiyawi sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailanmay, hindi mo pa nararanasan mula nang humiwalay ang Ephraim sa Judah. Verse 18, sila naman kasi yan eh. Alam mo yung mga anak ni Israel, ni Jacob, sila yan, di ba? Ephraim, Judah, ano pa ba? Naphtali, yung mga bayan, mga ano na yan. Iisang angkan lang yan eh. Kay Israel yan eh. Ay, kay Jacob yan eh. Verse 18, bilisan na natin guys. Sa panahon ding iyon, tatawagin ni Yahweh ang mga Ehipsyo na parang mga langaw mula sa malalayong batis ng ilog nila at ang mga taga-Syria na gaya ng mga pukyutan. Verse 19, darating ang mga ito at maninirahan sa matatarik na bangin sa mga lungga ng malalaking bato at sa lahat ng dawagan at mga pastulan. Verse 20, sa araw na iyon ang Panginoon ay uupa ng mga ahit mula sa kabila ng ilog Euphrates, ang hari ng Assyria. Aahitin niya ang buhok mo sa ulo pati na ang iyong balbas at gayon din ang balahibo mo sa buong katawan. Verse 21, sa araw na iyon ang bawat tao ay mag-aalaga ng isang dumalagang baka at 2 tupa. Verse 22, sa dami ng gatas na makukuha ang lahat ng natira sa lupain ay mabubuhay sa gatas at pulot. Verse 23, sa panahong iyon, ang ubasang Noe may 1,000 punong ubas na nagkakahalaga ng 1,000 salaping pilak ay magiging dawagan at puro tinikan. Verse 24, may dalang palaso at pana ang papasok doon sapagkat ang buong lupain ay mapupuno ng mga tinik at dawag. Isaiah chapter 7 verse 25, wala nang pupunta doong upang magbungkal ng lupa sapagkat mga tinik ay sanga-sanga na, pagpapastulan na lamang iyon ng mga baka at tupa. Basahin pa ba natin yung chapter 8? Parang hindi nakakayanin guys. Okay, bye everyone. God bless. Hindi ko muna binasa yung chapter 8, mahaba kasi. Bukas na lang. Bye.